Nagsisimula ang pelikula sa mga pirata na naghahanap ng isang maalamat na nawawalang lungsod na nagtataglay ng walang katapusang kayamanan. Makikita ang isang grupo ng mga pirata sa isang barko sa gitna ng karagatan. Ang mga tauhan ng pirata sa barko ay nagsagawa ng isang pag-aalsa laban sa kanilang kapitan dahil alam niya ang lungsod sa ilalim ng dagat, ngunit tumangging ihayag ang lokasyon nito. Inusisa nila ang kapitan at nagbanta na mamamatay sila ng kanyang anak kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang lungsod. Lumipas ang ilang minuto nang bigla siyang binaril ng isa sa mga ito, nahulog siya sa dagat kasabay ng drum na nasa tabi niya. Sa kanyang pagbagsak ay nalaman na ang loob ng drum ay ang kanyang anak na si Sheng na nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang ama. 20 taon pagkatapos ng mga kaganapang ito, makikita natin si Sheng na lumaki sa isang bangka kasama ang isang tripulante ng mga mangingisda. Malalaman natin na ang nakahanap at nagligtas sa kanya mula sa dagat ay si Kapitan Long, na naging parang kanyang ama mula nang matagpuan siya. Nang maglaon, inutusan ni Long ang mga tripulante sa barko na kailangan nilang hanapin ang yaman na nakatago sa ilalim ng dagat. Ngunit bago sila sumisid ay ipinaalam niya sa kanila na dapat silang magtungo sa isang lugar na tinatawag na mata ng dagat, kung saan nagtitipon ang lahat ng kayamanan ng dagat. Nagsimula nang maghanda si Sheng na sumabak sa kanila, ngunit kinukutsa siya ng isang binata sa crew at sinabihan siyang huwag sumali dahil ayaw niyang makibahagi si Sheng sa kanilang kayamanan. Sa sandaling yun, napansin ni Long ang sitwasyon at patuloy na hinihikayat si Sheng hanggang sa mabawi niya ang kanyang kumpiyansa at sumisid sa dagat kasama ang koponan. Si Sheng ay lumayo sa grupo at naghanap ng mag-isa hanggang sa makakita siya ng isang kakaibang ginto. Nang sinuri niya ito, napagtanto niya na ang ilang kapangyarihan ay lumilipat mula sa piraso patungo sa kanyang kamay. Pumutok ang enerhiya mula sa kanyang kamay, dahilan para mawalan siya ng balanse sa ilalim ng tubig hanggang sa biglang lumitaw ang isang higanteng sea monster sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi siya sinasaktan ng halimaw at lumalangoy lang siya palayo. Si Sheng ay nagsimulang malagutan ng hininga, desperado sa oxygen at hindi na siya makalangoy pabalik sa ibabaw. Nag-alala si Long at nagtanong sa mga tripulante kung nasaan si Sheng, ngunit sinabi ng lahat na hindi nila siya nakita. Dahil dito ay nagpa siya ang kapitan na sumisid mag-isa sa ilalim ng tubig. Maya-maya ay nahanap nila si Sheng na wala ng malay, binigyan nila ito ng aparato upang makahinga muli. Sa oras na yun ay nagkamalay si Sheng kaya kumilos na sila upang bumalik sa barko, ngunit bigla muling lumitaw ang halimaw sa dagat. Inatake nito si Long at itinulak siya palayo kay Sheng. Nagpa siya naman si Sheng na lumangoy pataas para makahinga ngunit pagdating sa taas ay nakita niya ang mga pirata na inaatake ang kanilang barko. Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan at nakita niya si Long na nasa harapan niya. Tuwang-tuwa siyang makita siyang muli ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan dahil biglang sumulpot ang halimaw at nilamon ng buo si Long. Nasaksihan ng mga tripulante ng barko ang nangyari at dahil sa pangamba ay nagpa siya silang tumakas sa lugar. Iniwan si Sheng na mag-isa sa gitna ng dagat. Pagkatapos ay napansin ni Sheng ang barko ng pirata na papalapit sa kanya at doon ay dinala nila siya sa kanilang sasakyang pangdagat. Pagdating sa loob ay itinali nila siya at nakita ng reyna ng mga pirata ang tattoo ng pirata sa kanyang braso. Tinanong niya siya kung saan siya galing o kung saang pirata siya kabilang, sumagot siya na hindi siya isang pirata kundi isang mangingisda ng dagat. Pagkatapos ay napansin niya ang gintong piraso na dala niya kaya tinanong niya ito kung saan niya ito nakuha, sinabi niya sa kanya na natagpuan niya ito sa dagat. Kinuha niya ito mula sa kanya at inutusan ng kanyang mga tauhan na ikulong siya. Dinala nila siya sa isang silid kasama ang isang babae na nagngangalang Anso. Doon ay pinukpok siya sa ulo at nawala ng malay, nang magising siya ay nakita niyang nakatali siya kasama si Anso. Sinabi nito sa kanya na mayroon siyang ngipin na tulad ng sapating at magagamit niya ang mga ito sa pagputol ng mga lubid, kaya natanggal niya ang mga tali sa tulong ng mga ito. Tinanong siya ng babae kung saang nayon siya nanggaling at sinabi niya sa kanya na siya ay mula sa mga naninirahan sa bangka. Dito ay agad niyang naunawaan na siya ay isang mangingisda sa dagat. Maya-maya ay makikita natin si Sheng sa cabin ng reyna na hinahanap ang kanyang gintong piraso hanggang sa matagpuan niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang mapa at napansin ang marka sa isang isla na tinatawag na Elixir Island. Ang marka ay nagpapahiwatig na plano nilang salakayin ang islang yun. Samantala humarap si Anso sa ibang pirata at tinangka nilang salakayin siya ngunit iniligtas siya ni Sheng, binuhat niya siya at tumalon silang dalawa sa dagat. Nakarating sila sa isang maliit na bangka na di umano'y kinuha nila mula sa barko. Maya-maya lang ay biglang tinamaan ng palaso si Sheng sa kanyang likuran, inatake pala siya ng reyna na galit dahil hindi siya namatay. Pagkatapos ay pinatay niya ang isa sa sarili niyang mga tripulante at itinapon ang katawan nito sa dagat.
Kinabukasan ay nagising si Sheng at nakita niyang nililinis ni Anso ang kanyang sugat. Dito ay nagiging malinaw na may mga palatandaan ng paghanga sa pagitan nilang dalawa. Tinanong siya ni Anso tungkol sa kanyang gintong piraso at nang ipakita niya ito sa kanya ay labis siyang nagulat. Sinabi niya sa kanya na siya ay mula sa Elixir Island at ipinahayag na hinahanap niya ang nawawalang lungsod sa ilalim ng dagat. Ayon sa alamat ito ay nasa ilalim ng Elixir Island kaya nagpa siya silang pumunta doon. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isda upang mabawi niya ang kanyang lakas at makadaan sa delikadong ghost fog. Nang tinanong niya siya kung ano ang ghost fog na ito, ipinaliwanag niya na para makapunta sa Elixir Island ay kailangan nilang dumaan sa ghost fog. Ang hamog na ito ay sobrang lamig na hindi kinakaya ng mga dumaraan rito at namamatay. Maya-maya lang ay nasa harap na sila ng ghost fog at doon ay nagtanong si Sheng kung paano sila dadaan doon nang hindi namamatay sa lamig. Kaya sinabi niya sa kanya na mayroon siyang 2 bote ng sea mercury water. Habang nagsasalita siya ay pumasok na sila sa hamog at si Sheng ay nagsimulang makaramdam ng panghihina dahilan para siya ay mawalan ng malay, kaya naman pinainom siya ni Anso ng sea mercury para magising siya. Matapos nilang makadaan sa hamog ay dinala siya ni Anso sa bahay ng kanyang pamilya para makapagpahinga siya ng maayos. Doon ay galit na galit sa kanya ang kanyang lolo dahil sa pagdadala ng estranghero sa kanilang nayon. Nang maglaon ay nagising si Sheng mula sa pagkakatulog at lumabas upang tuklasin ang isla, kung saan nakilala niya si Dr. Wu na nagsabi sa kanya na siya ang gumamot sa sugat sa kanyang likod. Sinabi din niya na habang ginagawa ito ay nakita niya ang tattoo ng pirata sa kanyang katawan ngunit hindi niya sinabi sa sinuman na siya ay isang pirata. Pagkatapos ay dumating si Anso at ipinakilala sila sa isa't isa. Sinabi niya kay Sheng na si Wu ay isang napakahusay na siyentipiko at patuloy niya pa siyang pinupuri sa harap ni Sheng. Pagkatapos ay sinabi nila kay Sheng na sinusubukan nilang hanapin ang kayamanan ng nawawalang isla, hiniling sa kanya ni Wu na sundan siya dahil gusto niya siyang bigyan ng isang bagay na maaaring makatulong sa kanila kahit papaano. Binigyan niya siya ng isang libro na may kaparehong guhit ng gintong piraso na eksaktong tulad nito. At sa libro ay nakasulat din na ang lungsod sa ilalim ng karagatan ay matatagpuan sa ilalim ng isang napakalaking barko sa Elixir Village. Pagkatapos ay pumunta agad silang tatlo sa isang napakalaking bundok at ang hugis nito ay eksaktong parang barko. Doon ay napagtanto ni Sheng na ang lungsod ay nasa ilalim ng bundok na yun at nagpasya silang umakyat sa tuktok nito. Pag-akyat nila sa taas ay nakita nilang may misteryosong bilog sa tubig. Tiningnan ni Sheng ang papel na hawak niya at naunawaan na kailangan nilang dumaan sa bilog na ito kung nais nilang makapasok sa lungsod. Lahat sila ay sumisid sa dagat at pumasok sa bilog hanggang sa makarating sila sa isang lugar na nasa loob ng dagat kung saan wala man lang tubig. Doon ay nakahanap sila ng kuweba at pumasok dito. Pagpasok ni Sheng sa kuweba ay naaalala niya ang bawat bahagi nito at naalala din niyang matagal na siyang nakarating dito kasama ang kanyang ama na pinunong pirata. Maya-maya lang ang kanyang mga alaala ay nag-ambala. Pagkatapos ay nagbabala ang doktor na dapat silang tumakbo ng mabilis mula sa lugar na yun dahil ang tubig ay papalapit na sa kanila ngayon. Ngunit biglang naglabas ng kapangyarihan ang mga kamay ni Sheng, ginawa niyang yelo ang tubig at nailigtas niya silang lahat sa huling sandali. Pagkatapos nilang makabangon mula sa pagkabigla, mabilis silang tumakbo mula sa lugar at aksidenteng nakarating sa isang lokasyon kung saan nakaguhit ang mapa ng buong karagatan at ito ay nakaukit sa lupang kanilang kinatatayuan. Umupo sina Sheng at Dr. Wu para tanggalin ang alikabok na nasa mapa. Doon ay tinanong ni Anso si Sheng kung sino siya at kung paano niya nakokontrol ang ghost fog ng ganoon. Pagkatapos ay naalala niya ang araw na pumunta siya rito kasama ang kanyang ama, at dito ay ipinapakita na siya ang gumuguhit sa parehong mapa na kanilang kinatatayuan ngayon. Natatandaan din niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya lang ang makakapagbukas ng mata ng dagat. Nang bumalik siya mula sa mga alaalang ito, sinabi niya kay Anso na siya ang gumuhit ng mapa at binanggit din niya na siya ay anak ng pinuno ng pirata. Dito ay sumama ang loob niya sa kanya dahil hindi niya ito sinabi sa kanya mula sa simula. Itinago niya pa ang tato sa kanyang braso at isa pala siyang pirata na lubhang mapanganib para sa kanya. Nadismaya si Sheng kaya sinabi niya sa kanya na siya ay mula sa mga tao sa bangka at siya ay hindi talaga isang pirata at ipinanganak siya na may tato na sa kanyang braso. Pagkatapos nito ay umalis si Anso sa lugar at iniwan siya kasama si Wu. Nang subukan ni Sheng na habulin siya ay pinigilan siya ni Wu at nagsimulang ibunyag ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang tunay na pangalan ay Seda at siya ay talagang isang pirata kasama ang kanyang ama noon pa man. Binanggit pa niya na siya lamang ang makakapagbukas ng mata ng dagat at ang pinakamalaking patunay ay ang tato sa kanyang balikat. Ngunit walang pakialam si Sheng sa kanyang mga salita pagkatapos ay bumalik siya sa baybayin ng Elixir Island.
Doon ay nalaman niyang inatake ng mga pirata ang mga taga-nayon at napatay na nila ang lolo ni Anso at pinagbabantaan pa ang iba gamit ang mga espada. Naruroon din sa sandaling yun ang parehong babaeng pinuno ng pirata na naunang nagkulong kay Sheng kasama si Anso. Lubos siyang nagpapasalamat sa kanya sa harap ni Anso sa pagdadala sa kanila sa isla. Maya-maya lang ay lumitaw si Seda at ang lahat ng mga pirata maging ang pinuno ay nagbigay galang sa kanya. Sinabi niya sa mga taga-nayon na nahanap na niya ang magliligtas sa lungsod na nasa ilalim ng dagat at hindi niya sila sasaktan bago siya umalis kasama ang iba pa. Pagkatapos ay pumunta si Sheng kay Anso para kausapin siya, ngunit pinigilan siya ng mga taga-nayon at sinimulan siyang batuhin. Napuno siya ng puot at nagpa siya na sumama sa mga pirata. Kinuha ni Seda ang gintong piraso na hawak niya at sinabi sa kanya na hindi ito isang ordinaryong piraso at bagkus ito ay mula sa baluti ng kanyang ama na pinuno ng pirata. Tinanong siya ni Sheng kung paano namatay ang kanyang ama, kaya sinabi sa kanya ni Seda na siya at ang mga ibang pirata ang pumatay sa kanya dahil alam niya ang tungkol sa tarangkahan ng isla ngunit hindi niya kailanman sinabi sa sinuman ang tungkol dito. Pagkatapos ay inalok niya siya na sumama sa kanila upang buksan ang tarangkahan ng isla, pagkatapos ay kukunin nila ang lahat ng ginto sa loob. Sinabi din niya na siya ay dapat na isang pirata at mananatiling isang pirata tulad nila. Sa kabilang panig ay makikita natin si Anso habang inililibing ang kanyang lolo, pagkatapos ay siya na ang namuno sa isla. Sa oras na ito ay malalaman natin na buhay pa pala si Long at nagpa siya si Anso na puntahan siya. Pagdating niya doon ay hiniling niya sa kanya na bumuo ng isang alyansa kasama ang lahat ng mga naninirahan sa bangka upang masira nila ang Ghost Fog. Binanggit niya na walang makakagawa nito maliban kay Sheng at dapat nila siyang iligtas mula sa mga masasamang pirata na iyon. Galit na sinabi ng isa sa mga naninirahan sa bangka kay Anso na wala sa kanila ang magbubuwis ng kanilang buhay para lamang sa isang pirata. Si Anso ay nakaramdam ng labis na pagkabigo at aalis na sana ngunit pinigilan siya ni Long. Sinabi nito sa kanya na sasama siya sa kanya upang iligtas ang kanyang anak. Maya-maya ay makikita natin si Sheng sa barko ng mga pirata na nagsisimulang buksan ang tarangkahan ng lungsod sa ilalim, hanggang sa biglang sinalakay ng mga tauhan ni Long ang barko at hiniling kay Sheng na bumalik kasama nila ngunit tumanggi siya. Inatake sila ng pinuno ng pirata ngunit pinigilan siya ni Sheng, pagkatapos ay lumitaw si Anso at nagsimulang sinabi sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa kanyang buhay dahil sinabi sa kanya ng kanyang lolo ang lahat bago siya namatay. Inihayag niya na ang ama ni Sheng na pinuno ng pirata ay isang napakabait na tao na sinubukan silang protektahan. Pagkatapos ay lumitaw si Long sa barko kasama ang kanyang mga tauhan at nang makita siya ni Sheng ay tuwang-tuwa siya na buhay pa siya kaya niyakap niya ito para umalis kasama niya. Ngunit nang malapit na silang umalis ay kumilos si Seda at binaril si Long. Sa kasamaang palad ay namatay siya. Sa oras na yun ay naaalala ni Sheng ang araw na namatay ang kanyang ama sa parehong paraan. Napagtanto niya na si Seda rin ang bumaril sa kanyang ama at nagwakas sa kanyang buhay. Pagkatapos nito ay tumakas si Seda mula sa barko at tumalon sa dagat upang pumasok sa tarangkahan ng lungsod. Inutusan ni Sheng ang kanyang mga kaibigan na kunin ang katawan ni Long at siya na ang bahala sa iba. Gustong patayin ng pinuno ng pirata si Anso, ngunit napigilan siya ni Sheng. Bago pa siya makatalon para patayin siya gamit ang kanyang mga armas, biglang lumitaw ang sea monster at nilamon siya. Pagkatapos ay nagpa siya si Sheng na sumunod sa mata ng dagat upang pigilan si Seda sa pagbukas ng tarangkahan. Nagawa niyang makarating sa lungsod at nang tumingin siya sa unahan ay nakita niya si Seda. Nagsimula itong mag-ipon ng kapangyarihan mula sa lungsod at ang kanyang katawan ay naging ginto. Nang subukan ni Sheng na sabihin sa kanya na itigil ang kanyang ginagawa, nagalit ito at ginawang yelo ang lahat ng tubig sa dagat na nagpabagsak kay Sheng. Ngunit tumayo muli si Sheng upang subukan na basagin ang harang na yelo sa pagitan nila ni Seda upang pigilan siya, sa kasamaang palad ay hindi niya ito magawa. Nang makita siya ni Seda ay buong lakas siya nitong inatake kaya halos mawala na siya ng malay, buti na lang at naalala niya ang gintong piraso na pag-aari ng kanyang ama at ito ay naging likidong ginto. Sa oras na yun ay tumayo siya at ginamit ang kanyang gintong kamay upang mabasag ang harang na naging dahilan kaya nagtagumpay siya. Bumagsak ang harang kay Seda na ikinamatay niya. Nang mamatay si Seda, ang Ghost Fog ay ganap na nawala mula sa Elixir Island. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Sheng sa tagumpay na ito, kasabay nito ay nalungkot sila dahil akala nila ay namatay na si Sheng. Ngunit bigla siyang lumabas mula sa dagat na ikinatuwa ni Anso at ng iba pa. Nagpasya sila na mula sa araw na yun ay ipagpapatuloy nila ang kanilang buhay na magkakasama. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!